of our Lord Jesus Christ, and with the presence of the Holy Spirit in our midst, let us continue to acknowledge the greatness of our God. Lord, pinupuri at pinasalamatan mo namin kayo, Panginoon. Thank you for giving us this wonderful privilege, Lord God, and allowing us to come before you, Lord, in the name of your Son, Jesus. Really and truly, we are not worthy, but because of you, Lord God, we are. Thank you so much, Lord. Truly, you loved us, Lord God. Holy Spirit, once again, speak to us directly into our hearts, even in our spirit, Lord God. As we humble before you, Lord God, we can do nothing without you, Lord God. But thank you, Lord, for your grace. Thank you, Lord, for your kindness and mercy. We cannot fathom the great love that you have shown to us, Lord God. Lord, salamat na makabuti mo, Panginoon. Lord God, thank you so much, Lord God, sa iyong katapatan, Panginoon. Yes, it is your word, Lord God. You are faithful, a faithful God. Truly. Even though we are not always faithful, but you are always faithful to us. Thank you so much, Lord. There are times, Lord God, we are not faithful. But thank you, Lord God, for your kindness and faithfulness. Lord, this is our prayer, offered in faith in the name of Jesus with the presence of the Holy Spirit. Amen and amen and amen. Praise God. Salamat po. Blessed worship po and purihin ng Panginoon sa ganda po na praise and worship. This is time wala na akong gaganda sa pasensya po ng ating Panginoon. Sapagkat in the presence of God, there is fullness of joy. And tayo rin salamat sa Diyos because patuloy po tayong binigyan ng pribiliyo ng Panginoon para tayo po ay patuloy po na makapag-worship po sa Kanya. Kasi sabi nga po ng salita niya, pinaka-dakila po sa lahat, di walang iba kundi purihin at sambahin natin ang ating Panginoon. At the same time, the result of this, we have to worship the Lord and serve Him faithfully. So, kanina na-introduce na po yung mga kapatiran mo natin, kasangkayan from Mr. Samar. Tuloy sila rin po ay sa church po nila. It's Fundamental Baptist. I think Pastor, okay, so thank God. And yours welcome po sa church po dito. Lalo-lalo po kasi tayo naman po yung mga kapatid sa pananampalataya. And particularly sa church po na Glory Hall Christian Ministries na kung saan po ay patuloy po na gumagawa at kumikilos with the grace of God. Although kahapon so kasama ko kami naglinis, medyo marami-rami po ang nilinis po namin. Medyo bumaha, tapos kapag masyadong marami kasi yung mga buhangin nakapasok po doon sa loob ng pastor's room or kasama po dito. So, I thank God, by the grace of God, at yun pa rin. So, isa tatlo lang po kami. Nakaya naman kung si babangkin dito. And then, may dumating po na sa dulo. Okay, right. Salamat po sa Diyos. So, last Sunday po, sino po yung na-doon last Sunday? Sino po yung naka-tuwalpog na hindi lang po naka-receive ng mga blessings ng ating Panginoon, particularly spiritual blessings. Ano po ang topic natin po? Kasi alam ko mga tao makakalimutin. Sabi nga, ang gamot sa pagiging makalungkit ay kabot. Paalala. Amen? Tayo pinalalahanan ng Panginoon. Kaya nga po sa Bible ho, di ba? Sa Old Testament, makikita po natin, remember, yung mga salita mo na pinutulit na sinasabi ng Panginoon. Remember. So, huwag yung kalimutan, huwag yung kalimutan ng mga bagay na ito. So, last topic po natin, ano ho yun? Yan po ay
message po ng ating Panginoon, and God used the servant of God, Pastor Eric po, to deliver the message. Winners and whiners. Mga mananagumpay at mga reklamador. Di ba? Tingnan nyo yung tabi mo. Di ba, saan ba yan? Wala akong whiners mo. Tayo mga, okay. Wow, mayroon pang isa. Di ba? Ayan, pakunti-kunti siya. Amen? Nakikita ko, umupusan daw siya. Amen? Ayan. Winner po yan. Winner. Kasi sa paligsahan ko papunta rito, nanalo siya nakarating dito. Okay. So, praise God. And since po na mayroon po tayo po na series o topic na ating po na sinusunod po, and we are now in the last two part of the Gospel according to John, at dito na po tayo, chapter 21 na po tayo. Here's last chapter na po tayo. Last chapter na po tayo ng John, okay, according to the Gospel of John. John chapter 21. So, verses 1 to 14, yan po ang ating muna talakay po ngayon. And ang pamagat po niyan is fellowship with Jesus. Fellowship with Jesus. Okay? So, yan po. And the word fellowship from the Greek word koinonia means to say close association. Sharing, unity, participation, partnership, and close association. Kaya napakaganda po na ito po ang nais po na patuloy po natin po na maiginting sa ating mga puso't isipan na gusto ng ating Panginoon, gusto niya makipag-fellowship po sa ating. And really, we want also to fellowship with Jesus. Dahil po ang hangad po ng ating puso. Yan ang desire ng ating puso, mga kapatid. Although, marami tayong mga kasamahan po na hindi natin makasama po ngayon dahil nga po may mga responsibility po sila. God is to pray for them. Panalagin mo natin po sila. Okay, so, babasahin po natin. So after these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. And in this way, he showed himself. Verse 2. Simon Peter, Thomas called the twin, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and the two other of his disciples were together. Verse 3, Simon Peter said to them, I am going fishing. They said to him, we are going with you also. They went out and immediately got into the boat. And that night they caught nothing. Verse 4, but when the morning had now come, Jesus stood on the shore. Yet the disciples did not know that it was Jesus. Verse 5, then Jesus said to them, children, have you any food? They answered him, no. Verse 6, he said to them, cast the net on the right side of the boat, and you will find some. So they cast. And now they were not able to draw it in because of the multitude of fish. In verse 7, therefore, that disciple whom Jesus loved said to Peter, it is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his outer garment, for he had removed it, and plunged into the sea. In verse 8, but the other disciple came into the little boat, for they were not far from land, but about 200 cubits, dragging the net with fish. Verse 9, then, as soon as they had come to land, they saw a fire close there, and fish laid on it, and bread. In verse 10, Jesus said to them, bring some of the fish you have just caught. Verse 11, Simon Peter went up and dragged the net to land, full of large fish, 153. And although there was many, the net was not broken. Verse 12, Jesus said to them, come and eat breakfast.
Yet none of the disciples dared ask him, "Who are you?" Knowing that it was the Lord. Verse 13, Jesus then came and took the bread and gave it to them. Likewise, fish. Verse 14, this is now the third time Jesus showed himself to the disciples after he was raised from the dead. God bless the reading of His Word. So since ang topic ko natin is fellowship with Jesus, may relate po natin, ito po ginagawa po natin sa araw na ito, ay patuloy po tayo na nag-fellowship sa ating Panginoon. We continue communing with our Lord Jesus Christ. Kasi po yan po ang desire ng heart ng ating Panginoon. Although ganun din po, bawat isa sa ating ganun po, nice po na siya makinig. So the first part of our topic is, the outline, first part of our topic is, the disciples went back fishing. From verses 1 to 3, and part 2, Jesus appeared to His disciples. Ang pagpapakita ng ating Panginoon sa Kristo sa kanyang mga alagad, found in John chapter 21, verses 14. Verses 4, rather, up to verse 13. Now, Jesus proved the great reality of His resurrection. Totoo po, sa mga previous po ng mga chapters, nakikita po natin kung paano po pinatunayan ng ating Panginoon according to His Word. And particularly He Himself, kung paano po siya nabuhay sa buhay. At wala naman siguro question po yan, sapagkat even us, nakikita natin, and we also experience that our Lord Jesus, whom we serve as our Lord, King, and Savior, He is alive. Buhay na buhay po siya sa buhay ng bawat isa sa atin. That has been conquered, and believers have fellowship with Jesus. Sa totoo lang, kung hindi po nabuhay ang ating Panginoon, at hindi muli nabuhay ang ating Panginoon, walang saysay ang fellowship. Walang saysay ang sharing ng salita ng Panginoon. So pagkat ang sharing po natin, sabi nga, you're the most beautiful people. So tayo po ang pinakakawawa sa lahat ng tao kung hindi po nabuhay ang ating Panginoon. That's why, napakahalaga na ang ating fellowship po ay makita po natin, ito po'y nakasentro sa ating Panginoon at hindi lamang sa kamatayan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, kundi sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. God is alive. Now the Gospel, according to John chapter 21, verse 4, this was third time Jesus showed Himself to His disciples after He was raised from the dead. From previous chapter, John chapter 20, makita po natin po corporately nagpapakita ang ating Panginoon. Although individually, mayroon po siya mga pinupuntahan, like for example, Mary Magdalene. But this time, third time, ang sabi nga po dito, Jesus showed Himself to His disciples after He was raised from the dead. Okay. Now the first, found in John chapter 20, verses 19 to 20. Yan po ang una po na ang ating Panginoon nagpakita siya sa kanyang mga alagad. Secondly, the appearance of Jesus to His disciples in John chapter 20, verses 26 and the following verses. In John chapter 21, verse 14, this is the third time na nagpakita ang ating Panginoon. So makita po natin po mga kapatid ang kahalagahan kung bakit ang ating Panginoon, siya po ay paulit-ulit na nagpapakita at ipinapadaman niya ang kanyang sarili. Lalo-lalo na po sa mga disciples niya at that time, okay. Now, the first part, the disciples went back fishing. Ano ang ginawa ng mga disciples na ito? Since na sila po ay mga fishermen, ang ginawa ko nila, bumalik pa sila sa pagkarpentero. Kasi sila po yung mga fishermen, sila po yung mga mangingisda. Alam niyo po, sa lugar po na pinagalingan dito namin, marami pong mangingisda po doon. Okay. At ako hindi naman ako mangingisda, pero ang buhay ko doon muna, parang mangingisda na rin, lumalangoy ako na walang tubig. Dahil sa kalasingan. But thank God, by the grace of God, kung paano gumawa ito dito sa nating Panginoon by the grace of God. How many years? Starting po,
at the age of 12, ako po ay nag-start na ako dito hanggang sa nagumon sa paglalasing, hanggang sa ako ay pumunta ng Maynila, hanggang sa nakapagtrabaho sa Tanduay, hanggang sa nawalan po ako ng trabaho dito. Sabi po, ay nahuli po doon. Rather, hanggang time na yun na kung saan wala ako ng trabaho, patuloy pa rin po ako sa mission na yun. Thanks God kung paano gumawa kami sa ating Panginoon. Okay, so, Sea of Tiberias, an alternative name for the Sea of Galilee. The disciples had returned to their homes. So bumalik po sila. And what's the reason? Makikita ko natin po dito. Ano ang rason bakit sila ko ay pumunta muli sa kanila pinagpulan? What is the reason behind of this? Now, sino-sino po sila? Who are they? First, Simon Peter. Si Simon Pedro. Thomas, called twin. Nathaniel of Cana in Galilee. James, son of Zebedee. John, son of Zebedee, kapatid po niya. And 2 other disciples were together. So ito yung 2 other disciples were together and named. Tinilan ko sa iba't ibang na mga versions, wala akong pangalan. Amen? Baka yung katabi ko yun. Nandito yun. I think, bakit ko, may purpose po yan kung bakit ko dito. May narepresentahan ko yan. Kung bakit ko, hindi ko pinangalanan po dito. But they are followers or disciples of our Lord Jesus Christ. Now, Simon Peter said to them, I am going fishing. And they said, we are going with you. So, sino po ang nagsabi ko na? Si Pedro, di ba? Si Pedro, mangingisda ako. Wala na tayong makain. Amen? Pupunta ako sa dagat. Mangingisda ako. Hindi lang sasama dito. Mangingisda din ka. Okay? Always remember na ito pong mga taong ito na tinawag ng ating Panginoon, sila po yung mga batikan ng mga mangingisda. Magaling. Sapagkat alam niyo, sila ho, ang kanilang trabaho ay walang iba kundi ang maghuli ng isda. And, sabi nga po dito, that night they caught nothing. Nung gabi na yun, wala silang nahuli. Wala silang nahuli ng isda. Halos magdamag sila. Yung isang isda na maliit, wala silang nahuli. Have you experienced that? Mga kapatid, lalo-lalo na, masasabi natin, mga expert na mga fishermen, pero alam niyo, wala sila kahit isa na nahuli, mga kapatid. And there are 2 speculation according to some Bible scholars. Bible po, may 2 spekulasyon na sinasabi po. The first speculation, yung haka-haka. Some believe that Peter and other disciples were wrong to do with fishing and were compromised to return to their former location. Bakit po? Sapagkat sila po ay mga mangingisda bago sila tawagin ng ating Panginoon. Kaya nga sabi nila, may mali kasi sa ginawa nila. Kasi bumalik sila sa dati nilang trabaho. Bumalik sila sa mangingisda. Ano bang sinabi mo ng Bible? Okay, ano bang sinabi mo? Bago mo sila tinawag, saan sila? Okay, it is found in Matthew chapter 4, verses 18 to 22 rather. And Jesus walking by the Sea of Galilee, saw 2 brothers, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting in it into the sea, for they were fishermen. Mangingisda ko sila. So, galing ng ating Panginoon, ano? Hindi ko natin baliktahan ng ating Panginoon. Bakit doon ang ating Panginoon pumunta sa kaninang dagat, sa dagat? Sana pumunta sa doon sa Makati. Diba? Sana pumunta sa doon sa syudad. Kasi maraming magagaling doon at magaganda ang tampay. Diba? Pero bakit doon ho siya? Pero alam niyo, we cannot question kung paano siya gumawa at umilos at kung sino yung tatawagin niya. Amen? Para bang sinabi natin, yung tao ito, paano kayo maging Christian yan? Paano kaya
mapabuti ang buhay ko niya. Grabe, talamak sa misyon. Amen? Isang bulati na lang natin, hindi nakapirma makamatay na sa tindi mo na kanyang misyon. Pero alam niyo ho mga kapatid, hindi natin alam kung paano gumalaw at kung paano kumilos ang ating Panginoon because we cannot dictate God. Hindi natin pwedeng diktahan ang ating Panginoon. It is always by the grace of God. Now, sabi mo dito, they said to them, follow me and I will make you fishers of men. Fishers of men. Gagawin ko kayong mga malakaya ng mga tao. Amen? So, alam niyo mga kapatid, mayroon na agad sila na misyon. Pero sinabi ho ng aming Panginoon, antay kayo. Just wait for the right time. Kasi may perfect time po yan para kayo ay humayo. Para kayo ay gumawa sa misyon. So, mayroon na magpapagawa ko sa inyo. Now, in verse 20, they immediately left their nets and followed him. In verse 21, going on from there, he saw other two brothers, James, the son of Zebedee, and John, his brother, in the boat with Zebedee, their father, mending their nets. He called them. Tinawag din sila ng ating Panginoon. Apat na mangingisda. Amen? Sana dalawang doktor at dalawang abogado. Para kung may makipagdebate, sigurado. At kung may sakit at karamdaman, sigurado na kasi mga doktor. Except, nakikita natin na si Luke. Nakikita natin si Luke. Diba? Okay, now, bakit ho mga mangingisda dito? At ang sabi nga po rito, he called them. And immediately, they left the boat and their father and followed him. So, next ko lang pong babigyan ko ng emphasize na konti dito. Iniwan niya, inilaho ang kanilahong bangka at kasama ang kanilang ama. Marami ho ang mga nakikinig na kapag ito'y napakinggan, ay, ang tayo pa rin sumunod sa ating Panginoon. We want to follow Jesus Christ and serve Him as our Lord. Iwanan natin yung ating mga magulang. Iwanan natin yung pamilya natin. Huwag na natin silang balikan. Huwag natin silang asikasuhin. Just concentrate, mag-concentrate lang tayo sa mission, sa pinagagawa ng Panginoon. Amen? Alam niyo mga kapatid, kung ganoon sana ang naging kaisipan at prinsipyo na ginagawa ko, iniwan ko sana yung aking anak, rather, yung aking asawa. Kasi nasabi, Pastor, saan ka? Pupunta ako sa misyon. O bakit iniwan mo yung asawa mo? Hindi sa akin sa Biblia. Kasi tatay ko patay na, kaya may asawa ko, iwanan ko muna. Amen? Pero alam niyo mga kapatid, dapat gawin pa rin po natin yung ating mga responsibilidad. Amen? That's why we are given an ability to respond to the needs, not only for the church. Our responsibilities always dapat nating gampanan at gawin po yung mga responsibilidad po natin, lalo-lalo sa pamilya natin. Amen? Are you responsible father, mother, children? Responsible ka ba na anak sa loob ng iyong pamilya, sa iyong tahanan? Amen? Kayo ba'y gumagawa, kumikilos? Kayo ba'y nililinis ng tahanan, nagugas ng plato, o ano bang mga ginawa? Kasi alam ko siya kutulang na yun. Isa sumasakit yung ulo ko. Bakit ko? Pagdating mo sa paglilinis sa pagwawalis, minsan po, yung mga anak ko, marunong naman sila magwalis, pero hindi mo natatanggal yung binawalis. Amen? Siguro yung 1,000 siguro ilalagay na baka mawalis mo yun. Amen? Pero alam niyo mga kapatid, yan po, isa sa mga problem na yun, di ba? Amen? Minsan po, nakaatas na lang dito sa mga magulang na lang. Do not neglect and abandon your responsibility. Huwag mong papayaan ang iyong mga responsibilidad. Bagamat ikaw ay tinawag ng ating Panginoon. Amen? Kasi mayroon kong panawagan na mag-serve sa ating Panginoon, but it does not mean that you have to neglect or abandon your family, particularly your loved ones. This is our ministry, to love our families, to minister. They have to minister them.
dapat sila i-ministry. Okay. Second, speculation. Others believe Peter and the other disciples disobeyed no command of Jesus, and were simply wise and practical while they were waited for Jesus' appearance. Habang natay nila na ating Panginoon ay magpakita sa kanila. So very practical to, sabi nga ko dito very simply and practical habang inaantay nila ang ating Panginoon. So anong gagawin natin? Mangingisda naman tayo, nandiyan yung bangka. So pupunta kayo sa dakot. Mangingisda tayo kasi fisherman tayo. Kung karpintero tayo, magkakarpintero tayo. Kung magdadrive tayo, siguro may jeep naman muna. Di ba? So, yan po ang kanilang trabaho muna. Kaya sila ho ay malahot at nanghuli ng isda. But, makita ho natin mga kapatid, at that time, wala ho silang nanghuli ng isda. Now, ang ikatlo ho mga kapatid, hindi po speculation, but it is what the Bible says. Ito yung sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Unlike po yung first, second na hibong binasa. Why? Sabi nga ho mga kapatid, it is also to remember that they went to Galilee because the angel or an angel of the Lord told them. Sinabi po ng isang anghel ng Panginoon. And I really believe that angel, wala namang pangalan po yan. The messenger, yung bidala ng message, sinasabi naman si Gabriel. Then, sabi nga po dito, mga kapatid, in Matthew chapter 28, verse 9 and 10, and as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them saying, rejoice. So they came and held him by the feet to worship him. In verse 10, then Jesus said to them, do not be afraid. Go and tell my brethren to go to Galilee, and there they will see. Sinabi ng ating Panginoon. So hindi po speculation, based upon the word of God. Sabihin mo, hindi lang sinabi ng anghel ng Panginoon, kundi itinaparating ng Diyos, God used His angel. Sabihin mo, pumunta sila sa Galilee. And that's the reason behind kung bakit nandun sila. Yun po ang dahilan. Hindi po sila bumalik para kung mag-isla dahil wala na po silang makain. Although, ang ating Panginoon, His resurrection, His post-resurrection, patuloy po na nag-provide ang ating Panginoon sa kanyang mga disciples. Kailanman hindi nagkulang ang mga anak ng Diyos, ang mga lingkod ng Diyos sa ating mga pangangailangan o sa kanilang mga pangangailangan because our God is the risen God. He is alive. Hindi siya nagkulang. Now, anong result? Ano kaya what is the reason behind bakit wala sila nahuli? So whether their motives were good or bad that night, they knew. Wala ko silang nahuli kahit isa. Although they are expert teacher. Bakit kaya? Wala ko sinabi ang Bible. Now, for extended application, kung i-apply po natin ito, when you do things on your own, you achieve nothing. In our own, when you do things on your own, you achieve nothing. Apart from God, apart from Jesus. That's why in John chapter 15, verse 5, I am the vine, and you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me, you can do nothing. Or without me, you can do nothing. Kaya nga mga kapatid, bilang mga lingkod at mga anak ng ating Panginoon,
Bilang mga followers ng aming Panginoon, dapat patuloy tayo na naka-incline po sa Kanya. Patuloy tayo ho, mga kapatid, na umaasa at nag-trust po sa ating Panginoon sapagkat this can only be na tayo ho ay mananagumpay. And I really believe na yun naman ho ang nais po ng ating Panginoon. That's why the Bible says, abide in me. It is also by the grace of God that we can abide Jesus. It is not through our own effort and strength. We abide in Him because first and foremost, He abides in us. Amen? So, siya po ang unang gumawa at kumilos mga kapatid. So, as minister, apart from that, meron kong sinabi ang Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all of your heart, and lean not on your own understanding. And lean not on your own understanding. Maybe, sinabi ho ng mga mangingisda nito, hindi, kaya namin ito. Kasi mga batikan kami, mga expert kami, makakahuli kami ng maraming isda na yun kasi marami kami kasama, mga expert kami. At alam niyo ho, mga kapatid, sabi ho ng Bible, trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. But in all your ways, acknowledge Him. Dapat mo siyang sanggunin. Dapat isanggunin mo sa ating Panginoon ang lahat ng gagawin mo. And sabi nga mo dito, and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. Igabahin ka ng ating Panginoon. Ididirektahan ka ng ating Panginoon sa lahat ng inyong mga pangalan. Now, Christian, bakit? Even ang mga Christians, bakit may mga Kristiyano na hindi mo nagtagumpay? Bakit bigo? Bakit nabigo sila? Bakit fail sila? First and foremost, the reason behind this, hindi nila i-trust sa atin. They don't acknowledge God as the Lord and Savior. They don't acknowledge God. Lahat ay magagawa na hindi mo dapat mag-blame po sa sarili niyang lakas at kaalaman. That's why, sabi nga po dito, in all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. Ididirekta ng ating Panginoon ang ating mga bala, ang ating mga plano sa ating buhay. Now, sino po ang nagbabala ng mag-asawa? Walang magtaas na kamay, di ba? Mayroon nung nagsabi, Pastor, hindi ko po yan i-acknowledge sa ating Panginoon. Mali pala yung ginawa ko. Kasi yung ginawa ko, sabi ko, ikaw. Mali pala yun. Amen? Christian na ako, Pastor, pero alam mo, naalala ko pa yung sinabi ng lula ko. Kapag tumunog daw yung boses ng butike. Pagka tumigil ko, ay, ikaw na pala. Sumbalik. Amen? Hindi dapat gawin ko. Hindi po dapat gawin ang daanin sa tinatawag na patyang. Ano yung patyang? Patyamba. Amen? Kaya yung katabi mo ngayon, hindi talaga patyang mo yan. Amen? Hindi patyamba. Patyamba lang ko, nakatabi ko ngayon. Amen? Swerte kasi siya. Diba? Nakatabi ng gwapo. Amen? Hindi ho. Talagang may purpose po yan, mga kapatid, kung bakit inalaw ng ating Panginoon. Yan po ang nangyari. Kaya yung mag-asawa, amen? Hindi po yan patyamba-tyamba. Amen? At hindi man pwedeng sabihin mo, Lord, alam mo, Lord, mag-offer ako ng kanta. At alam mo yung kanta ko, Panginoon, change my heart. Pero ngayon, change my life. Amen? Hindi ho. Change my heart. Baguhin mo ang puso, Panginoon. Hindi yung husband ko. Hindi yung ako, Panginoon. Kundi sila, hindi. Ako mismo ang baguhin mo ang puso. Amen? Sabi niyo sa katabi mo. Baguhin nawa ng Panginoon ang puso.
Di ba? Kasi, minsan ang tao kasi, hanap kung sino magiging partner. Siya na nga. Di ba? Siya na nga. Pero alam niyo ho, mga kapatid, purpose ko, bakit kayo pinagtakbo at pinagsama ng ating Panginoon? Na kung pag-uusapan ko natin with our relationship as husband and wife, children, father and mother, alam niyo ho, hindi po nagkamali ang Diyos na siya po ang naging magulang. Hindi po nagkamali ang Diyos na siya po ang naging anak mo. Anak mo yan at magulang mo siya. Sabi nga ng iba, sana hindi na sana siya naging magulang mo. Sana hindi na siya naging anak mo. Pero alam niyo, hindi natin pwedeng palitan niya. Amen? Hindi ko. Kaya nga ho, mga kapatid, sa akin po, sa amin ko bilang mag-asawa, meron kaming temsod po. Ang temsod po namin, hindi niya alam kung pangalawa kung sinabi ko na. Amen? Isang babalikan, isang iwanan. Pastor, ano yan? Worldly ho yan eh. Hindi. Yun na naman ang part ko. Isang babalikan, isang iwanan. Kung sino yung iniwanan mo, siya yung babalikan. May mga time na hindi mo siya kasama sa mission kasi may responsibility siya sa bahay. Iiwanan mo muna siya. At pagbalik mo, doon pa rin ako babalik sa kanya. Amen? Kaya pag-uwi ni Pastor, pag-uwi ng bawat isa sa atin, may babalikan siya. Sino? Yung church. Amen? Yung church, babalikan ni Pastor kasi wala na ko siya. Maliban na lang ako. Okay, so nabuha ko ninyo kasi po si Pastor Jun po, sa aking pagkakaalam, kamamatay lang ko ng kanyang wife. Kaya, praise God. Now, aside from that, as a minister of Christ, I must not be wary of doing good, especially soul winning and evangelizing the saved world with God's word. This sabi nga po, hindi ko dapat at hindi ko nararapat na ako'y maghinaan ng loob. Kasi sa totoo lang, may mga time na noong mga time na nag-house to house ako nagbabible study, pagpunta ko doon, walang madagnan. Pero may usapan na, gusto mo punta ka sa ganitong oras, mag-bible study tayo, nandito naman sa bahay. Pero pagpunta ko, sarado yung bahay, nakakandado yung bahay. Ang layo-layo ng nilakad ko, ilang kilometro nilalakad ko, pagkatapos wala. Balik din naman ako. At before that, nag-usap na naman kami. Babalik din ako sa sunod na araw. Sana nandun na ako kayo. Sorry, kasi wala talaga ganito. Nangyari ganito. Wala namang tao. At alam niyo po, mga kapatid, tuloy-tuloy pa rin po, hindi dapat panghinaan ng loob ang isang minister, ang isang lingkod ng ating Panginoon. Although na-experience niya ang mga bagay nito, mga disappointments, na kung saan hindi ba iwasan kasi po may mga tao sa paligid mo na gano'n din mo kanilang nais. Pagka sinusubok na lang, tinitest po kayo. Alam niyo ho, patuloy at patuloy pa rin po. At alam niyo ho, nangyari mga kapatid, that time, nakasama ko na rin po sila sa mga Bible studies. Dahil yung tuloy-tuloy po sila. At isang po doon, ang mga nangyari ho sa lugar na yun, mga kapatid, sila po yung naging mga pastors at na yung sarili ng Diyos ng mga churches. Church po na natin Panginoon. So although may mga disappointments po sa buhay po ng isang lingkod ng ating Panginoon, do good. Patuloy po tayong kumuha ng mabuti sapagkat i-recognize ng ating Panginoon. Lalo-lalo po pagdating na sa suroy. Pag-evangelize, pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Kasi po, pag ayaw mo natin, parang sinasabi na po natin, kung ayaw mo bahala sa buhay mo, may impact mo rin. Hindi ko. Amen? Patuloy po tayo. Pagpahayag ng salita ng ating Panginoon. Sabi niyo po sa katabi ko, patuloy kang mag-preach ng Word of God. Tuloy-tuloy na. Amen? Ayun, ang response kasi po, negative. Ang response kasi ganito. Nagsasabi naman ako, oo, pero
mag-iiwas naman. Kapatid, huwag mong pansinin. Dapat mong pansinin at pakutukan yung sinabi ng Panginoon sa iyo para sa kanila. Amen? Kung sinabi ng Panginoon na mag-minister ka sa kanila, kung sinabi ng Panginoon na patuloy ka na mag-mission para sa kanila, gawin niyo po yun sa kanya na nais na kung isa kasi ang tao nakatuon doon sa big actions. Now, part 2. Jesus appeared to his disciples. Verses 4 to 13. The disciples did not know. Maraming beses din po sila sa Bible, sa mga previous chapters, hindi po nakilala ng mga alagad sa Jesus. It is beyond the supernatural knowledge from God na makilala ko nila ang ating Panginoon. Kaya nga, maraming beses na nagpakita ang ating Panginoon, hindi ko nila nakilala hanggang sa nagpakilala mismo ang ating Panginoon. Sa totoo lang, mga kapatid, hindi natin maarong, hindi natin makilala ang Panginoon sa ating sariling kakayanan. Kaya wala hong may pagmayabang ang tao so that no one should boast about. Alam mo, nakilala ko ang Panginoon kasi nung magbasa ko ako ng Bible, malaman ko agad ang lahat. Alam ko agad ang lahat. At ang lahat ng yun, kaya ko nakilala ang Panginoon at kaya ko nagkaroon ng relasyon sa Diyos dahil sa sarili ko pagsisika. No. Nakilala mo ang Panginoon at nakilala tayo ng Panginoon dahil nga po, it is by the grace of God. Sa grasya ng ating Panginoon. Siya mismo ang gumawa at kumilos sa bawat isa sa atin. Kaya sa totoo lang, mga kapatid, noong mga previous years na nag-start po na pagbabahagi ng mabuting balita, mga ilang linggo lang po, may mga umakyat na sa bahay, may pumupunta na at sabi, gusto ko namin magpapaksil, gusto ko namin magpapayo. Hindi ko naman sila kilala. So mukha ko lang kilala, pero kilala lang ako ng gusto. Hanggang sa nagkilala kami ng gusto, nagkilala kami ng gusto, hanggang sa mga ganun. At tuloy-tuloy po. Why? It is not because of the servant of God. It is not first and foremost of the minister of God. It is because of the Lord. Dahil sa Kanya. Amen? Kaya ang lingkod ng Panginoon, the minister of God, the servant of God, wala siyang pwedeng ipagmayabang sa kanyang sarili. Amen? Kung bakit siya tumanggap ng kaligtasan at nakatanggap ng kaligtasan at siya ay nakakilala sa Panginoon, it is because of the Lord. Dahil na, the disciples did that. So kailangan natin po ang pagkilos ng ating Panginoon, lalo-lalo sa mga misyon. Kung i-apply po natin ito, kinakailangan natin ang pagkilos ng Diyos, the very presence of God, upang kilusan ang mga taong na binabahaginan at patuloy nating bahaginan ang salita ng Panginoon upang sila'y makilala at makakilala sa ating Panginoon. Now, the purpose of His appearance, ano ba ang layunin ng kanyang pagpapakita? Follows at verse 4. His appearance was to prove that He was not a vision, spirit, hallucination, or any man's imagination. Kaya nga ho, mga kapatid, may layunin kung bakit ang ating Panginoon ipinapakita niya ang kanyang sarili na pakilala mo siya. Amen. Sa kanyang mga disciples, may purpose siya natatagdagan ng purpose ko. Hindi po dapat haka-haka. Amen? And very clear, mga kapatid, makikilala natin ang Diyos at patuloy natin makikilala ang Panginoon through the Word of God. Dito ho sa kanyang salita. Hello? May question po. Sa katabi. Tanungin niyo yung katabi mo. Dala mo ba ang Bible? May cellphone ka ba? Diba? Mayroon po. May Bible ba yung cellphone mo?
Opo, ini-scan ko naman po. Ano ini-scan mo? Cigarette. Di ba? Sabi nga ko ni ate, may mga mapupulot kayo sa picture mo. At alam niyo ko mga kapatid, hindi po masama kung ang title mo ay lipat mo doon, ay transfer mo doon sa cellphone. Basahin mo naman. Hello? Hindi kasi pastor, di mo iano ko kayo kailangan pa bang i-memorize yan? Kabisado ko na ho yan. Sige po, Bible quiz po tayo. Hanapin po natin ang Lamentation. Pastor, sa Old Testament po ba yan o sa New Testament? Inabot na ho ng 15 minutes. Bakit nandun siya sa New Testament? Wala naman pala dito, Pastor, yan. Yan ako. Very clearly, knowing Christ, knowing God, just read, study, meditate, and apply the Word of God. Yan ang dapat. Nakilala natin ang ating Panginoon. Now, Jesus directs His disciples. What does it mean, mga kapatid? Didirekta ho niya ang kanyang mga disciples. Why? Bakit kaya ho dinidirekta niya ang kanyang mga disciples? Sapagkat kailangan i-guide, kailangan pagtubayan ang kanyang mga disciples. It does not mean, mga kapatid, although they are followers of Jesus Christ, they are disciples of Jesus Christ, hindi na mo i-guide ang ating Panginoon. We need the guidance of God every day, every now and then. Kasi ang pagiging Kristiyano, continuous po yan. Amen? Hindi ibig sabihin, Kristiyano na po ako, Pastor. Ilang taon na kayong Kristiyano? 10 taon na ho. Hindi na po kailangan ng guidance ng Panginoon kasi sa experience ko pa naman po, sa 10 years na ito, naging Kristiyano na po, hindi ko na kailangan ng guidance ng Panginoon. Alam mo na dapat ko gawin. Kailangan natin ang pagbubay ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nga marami po, even Christians na hulog with fall into temptation. You know why? Walang guidance. Hindi nagbabasa, hindi nag-aaral ng salita ng Panginoon. Nakikinig ng salita ng Diyos. But right after the message, tinanong siya ng katabi, ano yung sabi ng Panginoon? Napakaganda talaga. Alin? Yung katabi ko. Hindi pala yung message ng Panginoon. Napakagwapo talaga niya. Siya na talaga yun. Siya na talaga yun. Hinihilig pa. Pero pagdating sa Word of God, wala ako na desire. Jesus said to them, "Children, have you eaten food?" They answered him. Meron ba kayong huli? Meron ba kayong nahuli? Another word sa Tagalog version. Tinanong. Remember that our Lord Jesus Christ is the omniscient God. Aside from gusto ko na mag-fellowship ng ating Panginoon na God used the fish and bread para po sa kanilang breakfast fellowship. First, He knew they were very weak. Alam ng Panginoon na pagubog sila. Meron pa kayong mahuli? Meron pa kayong nahuli? Sa magdamag, halos magdamag yung nangingisda. Alam ko, pagod na kayo. Diba? Bibigyan ko kayo. Hindi ko ng alin mga bagay. Gusto ko na kayo mo ay palakasin. Because I know. Diba may mga panahon sa buhay ng isang Kristiyano, sa buhay din po ng isang mananampalataya, siya'y pagod na. But always remember, God knows your heart. He knows your mind. He knows even your plans, even your heart. He knew they were hungry and homeless.
Kaya nga pumunta sila ng dagat, ang hanap nila ay hamburger. Amen? Hamburger na may palamang isda. Diba? Ang hanap nila ay isda. Amen? At nagutom na sila. And he knew where to fish. Alam ng ating Panginoon kung saan banda yung isda. Kaya sinabi ng ating Panginoon, ihulog ninyo sa banda. Kanan. Kasi alam ko kung nasaan yung mga isda. Alam ko. Dinadirect ng Panginoon, he directs his disciples. And first, actually, he took care of them. Simula nung tawagin sila ng ating Panginoon, nandoon na yung pag-care ng ating Panginoon sa kanila. Although before, was good, nandoon na po ang care ng ating Panginoon. Mas lalo nilang na-experience ang pagmamahal at pagmapalasakit ng Diyos sa kanilang buhay. And He loves them. Mahal sila ng ating Panginoon. Sabi niyo po sa katabi mo, mahal ka na Diyos. Mahal na mahal ka na Diyos. Yes, Kuya Alex, yan. Nakatugbod pa rin po yan. Pumupunta pa rin sa church. Bakit? Kasi alam na mahal siya ng Diyos. Mahal din niya ang Diyos. Hindi ko alam kung siya po ang iyon ang mother ng Moses. May tungkod na siya. Hindi naman niya tataas ko. Okay. So alam niyo mga kapatid, andun, mahal siya ng Diyos at mahal niya ang Panginoon. At patuloy niyang pinatutunayan dahil nga po patuloy siya nagsiserve at nakikinig ng salita ng ating Panginoon. So alam niyo, kung hindi po kayo totoong mananampalataya, sa totoo lang mga kapatid, kapag ikaw'y karamdaman, sasabihin mo na, hindi na ako concerned sa Panginoon. Anong gagawin mo? Hindi na ako mag-praise the Lord. Anong gagawin mo? Ano nga? Praise the Lord na. And He wants to fellowship with them. That's the desire of our Lord. Yan po, desire, bibigin. Yan ang layunin. Ang gusto ng ating Panginoon, He wants to desire His disciples. Then the disciples followed instructions, verse 6. They cast their net on them on the right side of the boat. Although hindi pa nila kilala ang ating Panginoon. Amen? Hindi pa nila kilala. Hindi naman blind obedience. Marahil, pagod na sila, magdabag sila ng huli ng isda, kung hindi sinabi sa Biblia, pero ginawa nila yung sinabi sa akala ng stranger na sa dalampasigan na sinabi, ihulog ninyo ang lambas sa gawing kanan. Gawin na nga natin ito dahil nga ako magdamag tayo, halos magdamag tayo, maghuli, wala tayong nakita, wala tayong maghuli kahit isa, inihulog nila. So sinabi ko, tawag ito, ang Jesus. And the result is, they were not able to group it because of the multitude of fish. Ang dami ho nilang nahuli. Ang dami ho nilang nahuli. How many? How many fish po? 150. Malalaking isla. Tanongin ko yung matabi mo. Anong gusto mo? Isla. Anong gusto mo? Anong gusto mo? Mapapangasawa. Anong gusto mo? Parent. Sabihin mo na kung anong gusto mo. Ang desire ng mga alagad na ito, maghuli ng mga isda, andun pa rin. Ginampanan at ginawa pa rin ng ating Panginoon. Because our God is the same God yesterday, today, and forever. Kung ang Diyos nag-provide sa kanila, noong mga panahon na wala pa silang pagkakilala sa ating Panginoon, noong mga time na sa process po at tuloy ng ating Panginoon, sa perfect time, lalo na po, mga kapatid, nung sila po ay tinawag at nag-response sa panawagan ng ating Panginoon, pinoprovide ng Diyos ang kanilang mga pangangailangan. For He is our great provider.
He is our Jehovah Jireh. Kaya mga servants ng ating Panginoon, mga lingkod ng Panginoon, hindi dapat mga whinos. Hindi dapat mga ilamador, hindi mo dapat nagre-reklamo. You know why? Tayo ay pinulubay ng Panginoon ng ating mga Panginoon. Okay. They dropped the nets and counted the fishes. 153 large fishes. Hindi po mga payat. Amen? Kasi kung mga payat, baka sabihin naman yan, nakahuli na naman tayo ng 153. Kaso na, mga payat naman ito. Amen? Wala nang mangyari. Matatawa, malaki ng isda. The disciples recognized Jesus on the shore. First, sino po? John was the first to recognize and followed by other disciples. Sabi dito ho, mga kapatid, siya yun. Sabi ko dito, in verse 7, therefore, the disciple of Jesus loved said to Peter, it is the Lord. It is the Lord. It is the Lord. Ang Panginoon yun. And also with makita po natin po, mga kapatid, na ito po ay wala po silang pag-alilangan duda na ating Panginoon siya yun. Also, we can find in verse 12 that Jesus said to them, come and eat breakfast. Yet none of the disciples there asked him, who are you? Knowing that it was the Lord. Knowing that it was the Lord. Alam nila na siya yun ang Panginoon. If Jesus Christ, if He is really your God, the Lord of your life, of our life, walang dapat pangamba. Amen? Walang dapat. Kasi sa mabuting kamay ka ng ating Panginoon. Nasa mabuting pangalan na higit sa lahat ng pangalan na ipinagkaloob ay walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya mga kapatid, salamat sa Diyos despite the grace of God. And then what happened? Jesus invites His disciples to breakfast. Ito na ngayon. Isda ang gusto niyo. Wala kayong nahuli. Wala kayong napala sa iyong pangingisda. Aside from that, alam ko, gutom na kayo. Alam ko, gutom na kayo. So, anong ginawa ng Panginoon? Nagprito ba ang Panginoon? Nagprito ba ang Panginoon ng isda? Hindi ho, nag-ihaw ba siya ng isda? Di ba? Kaya nga ho, paborito ng Panginoon, nag-ihaw ng isda. At may mga tinapay na nakahanda ho dito. And alam niyo ho, inimbitahan niya ang kanyang mga disciples, halina kayo, mag-almusal tayo. Halina kayo. Sino yung mga nagugutom natin? Pastor, ang tingin mo dahil sa'yo, para ka ng isda, para ka ng lapu-lapu. Sabi yung isang, tinapay ka na. Siguro, probably, baka hindi nila kilala ang Panginoon dahil ang tingin nila ay, sino kayo, ang isda? Probably lang naman yun, sa akin lang naman yun. But hindi po yun ang tingnan. Jesus invites His disciples to breakfast. They saw a fire of both there and fish and bread there. Nakita ko nila, may mga isda na kanihaw at may tinapay pa. Nakahanda na. At anong sabi ng Panginoon? Come and eat breakfast. Halina kayo.
Kumain na tayo. Kaya nga ho mga kapatid, lahat na dito ay ipiniprovide na tayo. Because God knows, He knows it is your need. It is their need. Yan po ang kanilang pangangailangan. Kaya kung ano yung pangangailangan, maging sa buhay natin, ngayon, yun ang ipinoprovide ng Panginoon. Amen? Kung ang kailangan mo, pabili ng bigas, huwag ka nang mag-isip ng pambili ng sasakyan. Kasi ang kailangan mo, bigas na isa sa akin, hindi yung sasakyan na isa sa akin. Amen? Lord, sana, yung sasakyan kami, kapitbahay namin, lima-lima yung sasakyan. Kami wala kami sasakyan. Ni Kariton, wala. Tanong ng anak, Ma, wala ko tayong bigas na may sahig. Yun, natingin mo ngayon. Kasi yan ang kailangan mo. Amen? Yun ang kailangan. You need. Bakit mo mahiligin ang hindi mo ba kailangan? This is often seen eating with Jesus, with His disciples after His resurrection. Ito yung madalas na ginagawa natin. In our conclusion, Jesus wants to fellowship His followers. He wants an intimate fellowship with them. And we need an intimate friendship and fellowship with Him as Lord and Savior of our lives. Yan ang gusto natin. Yan ang nais ko natin. Ang makipag-fellowship. Ang makipag-ibig. Kaya napakahalaga ng ginagawa ko natin ngayon. Napakahalaga ang mga bagay na ito, mga kapatid. It is from the Word of God. In Hebrews 10, verse 25, it does not forsake who are sitting, or some are doing, because it is the Lord who has us to fellowship. Fellowship with Jesus. Ang mag-isa sa atin. So let's come for the presence of God. Almighty Father, thank you once again for giving us, Lord, your word, for giving us, Lord, your message. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon Diyos. For you are our God. For you, our Savior. And Lord, for our life. Lord, salamat. And you know, Lord God, may purpose mo, Panginoon. Ang pagpunta ng mga disciples na ito sa langit. Ganun din po, Lord God, may purpose po. Kayo, Panginoon, sa buhay mo namin po, bakit ka na ito, Lord? We do believe, Lord God, it is God's appointed time and plan, Lord God, kung bakit kami nandito, Panginoon. Lord, hindi lang ito desire po ng bawat isa, hindi dahil sa gusto na po namin, Panginoon. Pati, Lord God, it is being Lord God. Kaya, Panginoon, kayo po ang Diyos na siyang patuloy po tumatakbo at katagpuin niyo po ang lingpo ng mga lingkod mo, Panginoon, na dito. Lalo-lalo na po, Panginoon, hindi mo sa pinagkaramdaman. Tinataas po namin sa iyo, Lord God, ang mga sinilang karamdaman ng mga kapatid na Lord God. Kilala mo sila, Panginoon. Ano man ang kanilang sitwasyon ngayon, hindi po sila nakasama po namin ngayon sa katambahan. Lord, touch their hearts, touch their spirit, Lord God. Touch their being, Lord. Pamutin niyo po sila, sama sila ng karoon, Panginoon. At ikawan mo po ang inyong patuloy na pagkilos, kapangyarihan po sa kanilang buhay, Panginoon. Alam niyo po ang mga nangangailangan, materially, financially, Lord God. Alam niyo po ang kanilang mga need. Ako din po sila. Gawain po ang inyong pagpapala. Ayos sa ipagandaan. Maraming salamat, Lord God.
higit sa lahat, igawan po ang kaligtasan, ang mga salita mo na nagkakaloob ng kaligtasan sa lahat po, Panginoong Diyos, na hindi makakilala at makakilala sa inyo. Touch them, Lord God. Open their eyes of understanding and weaken their spirits, Lord God. Lord, salamat sa kaligtasan, sa buhay na wala ng gana na nila mo sa Lord, ito po ang aming panalangin. Punong-puno ng pasasalamat, pagdakila, pananampalataya sa kanilang pangalan.